Tagilid ang tubag sa atong presidente pero kagahapon ay hindi naman magulo ang atong rally gikan sa Welcome Rotunda paingon ngadto sa Espanya o Moraita. Niabot lang kita sa Claro M. Recto Avenue kay giharang na sa atong kapulisan ang paingon sa Mindula. So kulang kadtong ginaingon sa atong presidente ang pag-ila sa kontribusyon sa mga mamumuo. Mm. Sana inihingi natin na dapat may mga konkreto na mga programa nga gihatag ang atong Pangulo, labi na gayud ang pagtaas sa sweldo sa atong mga mamumuo nga nalubog na sa utang, nagkasangla na ang ATM. Okay. Nining kasamtangang sitwasyon, sir, no, gi-raise ninyo ang mga nagunang importanteng puntong isgutanan sa pagtaas sa suhulan, pero katong legislative wage increase nga dugay na itong gitinguha sa mga mamumuo, wala naman, napatay naman, sir, murag nakalimta naman. Tama ka. Tama obserbasyon mo kaubang Binji. Pero ato namang nakitang aduna pa'y oportunidad kay halos ang tanan nga mga representante sa House of Representatives ang nakapirma niya ng 200 wage hike kay gipasa naman na nila niadtong 2025. Naabutan lang sa closure sa 19 Congress kay gidribble man kay aduna day objection ang mga economic managers, no, gipangunahan kaniadto ni karon Executive Secretary Ralph Recto, no. Pero naningkamot atong ginapadayon ng atong lobbying sa House ug sa Senado kay sa Senado naipasa na tong 100 pesos all over the country. O kadtong 200 pesos all over the country na usab o kadtong pagbukas sa 20th Congress ang PUCP party list ang kamanggagawa ug akbayan nag-file naman usab og 200 pesos wage hike o aduna kini corresponding bill sa Senado. So konting tulak na lamang sana pero ang importante diri ang atong presidente sa Pilipinas nga maghatag sa go signal kay siya man ang leader nga ginatan-aw sa atong mga kongresista o mga senador. So kagahapon sa iyang address sa mga mamumuo ay atong tan-aw kulang na kulang o kinahanglan gayod o siguro dugang labi pa kaya nanawagan kita kay Pangulong Marcos nga buksan ang pinto buksan ang pinto ng Yes, Malacanang para sa isang dialogo kauban ang mga mamumuo kay nakalimtan man niya ang mga mamumuo sa miaging hapit na upat ka tuig nga siya presidente, no? Way gipatawag nga dialogo taliwala sa presidente o sa mga leader obrero. Kumpara niya adtong mga naunang presidente si Duterte within the 100 days pa niya apat ata na ka mga dialogue ang gihimo. Aduna pa'y mga breakfast meeting si Presidente Aquino aduna usay mga breakfast meeting sa mga almost every May 1 nga si Presidente GMA usab o si Presidente Cory Aquino. Mas labaw pa ni adtong panahon ni Senior Marcos kay ubay-ubay kadtong iyang mga meeting sa mga leader obrero. Pero kining atong bagong presidente si Marcos Jr. parang naulaw ata makipagkita sa mga leader obrero. Ibig sabihin, sir, walang significant sa kanyang leadership dito sa Pilipinas ngayon in terms sa tipong mga mamumuo, mga workers natin. Balid ka ng obserbasyon nimo kaubang Binji kay mauman ka na ang atong nasaksihan sa miaging mga duol na sa upat ka tuig. So dapat mag-double time ang atong Pangulo o mag-recover sa iyang relasyon sa mga leader obrero o sa kilusang pagawa kay parang nabiyaan niya ang atong mga mamumuo. Pero sir, sa ngayon kita natin lalo-lalo na itong executive secretary niya dati
Finance Secretary Ralph Recto, parang tahimik sa issue po ng pagtaas ng wage natin. Oho, very conservative yan si Executive Secretary Ralph Recto kung atong tanawon ang iyang mga posisyon sa miaging mga panahon may tungod sa taxes. Busa kinahanglan gayon i-engage usab siya sa mga mamumuo. Karon among gitawag no usa sa among mga call kagahapon ay among giingnan siya nga dapat ipatawag na niya kanang interagency committee nga gi-create sa Executive Order number 23 kay siya ang chairperson para imbestigahan, para hatagan og pagtagad o mga remedyo kadtong mga gipangpatay ba ng mga leader obrero sukad pa niadtong 2016 hangtod karon ano. Adunay mga 7 ata sa panahon ni Marcos nga gipamatay nga mga leader obrero o organizer sa mga mamumuo. Sa wala isa no. Among sa listahan sa Workers' Rights Watch 109 ka mga gipatay nga mga leader obrero o organizer nga hangtod karon wala pay klaro nga investigasyon o walay mga kaso nga nasampa o na gi-file sa mga korte no. Wala miisa man ni adtong 109 kaya usa ka na parang gitawag nato og kahinaan no sa atong gobyerno nga dili ma-prosecute ang mga responsable sa mga pagpatay. Kaya nanawagan tayo kay Executive Secretary Ralph Recto na i-convene ang kadtong interagency committee o imbitahon ang mga leader obrero kauban ang mga leader sa mga employer para atong maisgut-hisgutan kung unsaon nato nga atong marimedyuhan kining kakulangan sa gobyerno. Sir, sa ngayon, aside from these issues nga raised nimo, nakikita natin yung mga workers talagang apektado sa crisis na ating pong experience ngayon na dahil po sa war ng Iran at saka US. Tama po. Oo. Tama kaubang Benji ano kining paggira sa Middle East no ay atong siyempre kaubang kita sa Santo Papa nga nagapanawagan nga i-de-escalate na ang conflict. Pero ang epekto niini dako gayon no maski wa tay labot dito sa gera kita ang naapektuhan mga collateral damage kita kay grabe ang pagtaas sa presyo sa krudo o gasolina o mga produktong petrolyo nga dapat bumaba na yan dahil mayroon ng executive mayroon ng power si Presidente Marcos na gihatag sa Kongreso nga pwede niyang i-suspend muna ang excise tax ano. Pero ang kanyang ginawa sa rekomendasyon usab sa mga economic managers nato ang suspende lamang ang kerosene o ang LPG. So pwede naman ang crudo o ang gasolina pero wa niya gihimo kaya hindi natin alam kung nasaan ang puso ng ating mga nasa administrasyon ano. Isa pa sana ating ding hinikayat si presidente na dapat i-review yung expanded value added tax hindi suspendin pansamantala sapagkat samantalang tumataas yung presyo ng langis at iba pang produktong petrolyo ay tumataas rin yung koleksyon ng gobyerno sa expanded value added tax ano para bagang ay naghihirap ang mamamayan natin ay tumataas ang koleksyon ng gobyerno at siyempre ang koleksyon din ang ganansya ng mga petroleum companies so dapat i-review, i-revisa, i-suspende kining iba't pansamantala at siyempre i-regulate muna ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Sir, 2 buwan na itong krisis. Kontento ba tayo sa aksyon ng gobyerno, lalo-lalo sa ating presidente? Naku po, nahirapan akong sasabing kontento na tayo. No? Kaya kahapon nga po ay mas malaki. No? Mas malaki ang bulto ng mga sumali kahapon ng mga manggagawa sa rally, sa Welcome Rotunda, at sa ibang bahagi ng ating bansa no may mga rally tayo sa Iloilo, sa Bacolod, sa Cebu,
sa Cagayan de Oro o sa Davao City o General Santos, no? Nagpapakita lamang na hirap na talaga. So makikita mo yan kasamang binji nga eh. Sabi ko sa iyo eh nakasangla ang mga ATM, no? Hindi mang ATM ngayon, Yeah. pansweldo, dinadaan sweldo Oo. ng mga manggagawa. Yun po ay nakasangla na kasi ina-advance na, pinapangutang na, no, garantiya sa mga utang ng mga manggagawa. Kung wala silang ATM ay naku po na lubog sa 5-6 ang ating mga manggagawa kaya nahirapan na. So mas lalong naghihirap ang mahirap na. Sir, ngayong tumaas na itong inflation, ano pong demand natin? Okay lang ba yung 200 across the board or ilan ho ang pwede nating i-suggest para naman ma-experience ang decent living ng ating mga Filipino household? Kasama ang Benji, yung 200 pesos is hindi talaga yan sapat pero tinayuan na natin yan sapagkat naaprubahan na yan ng ating kongreso eh. Kaya para sana mapabilis. Pero sa totoo lang, kinakailangan talaga ng mga about 1,500 pesos, no? 1,200 hanggang 1,500 pesos para makapamuhay ng kaaya-aya tawag nila. So parang living, no? Living wage na sinasabi. Nakikita ko dyan sa background mo yung St. Joseph Cathedral eh. Kaya natatandaan ko yung encyclical ni Pope Leo XIII at yung Rerum Novarum at yung encyclical ni Pope John XXIII yung Majestra, no? Na kanila mga encyclicals na nagsasabi na ang mga manggagawa ay entitled, no, sa isang nakabubuhay na sahod. Ang ibig sabihin nila ay dapat mabuhay ng kaaya-aya ang isang pamilya, no, na may asawa, may mga anak. Sa kasalukuyan nga sabi ko ay kulang na kulang at nakasangla na yung mga ATM. Kaya palagay ko naman ay makinig yung ating mga nasa gobyerno at siyempre yung ating mga kapitalista at huwag nang i-oppose yung pagtaas ng sahod at pakinggan nila yung mga social encyclical ng simbahan. Sinasabi, sir, may ayuda naman raw. Ito ba'y sapat ba? Naku po, hindi po pamatagalan yung ayuda at very limited lamang, no? Itong ating mga kaibigan, no? Itong mga platform workers nga natin na hindi kasama yung mga delivery riders ng Lazada, ng Ninja Van, ng GNT, ano? Hindi kasama dyan sa ayuda na binibigay ng DSWD, ano? Kaya hindi sakop sila, no? Very limited ito. At ang mas maganda sana, ang sabi ko, ay isang malaking social protection yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sapagkat 5 million agad, no? Yung mga minimum wage earner ang maka-benefit niyan at maliban sa kanila ay siyempre yung mas mataas sa minimum wage ay maaambunan din sa pamagitan ng mga wage distortion adjustment. Kaya sana, no? Tuloy po na, hindi po tayo nahahapo na makipag-lobby o makipagbakbakan sa mga rally at siyempre mga mapayapang rally itong ginagawa natin. Hindi tayo nanununtok po ng pulis. Kaya mapayapa po ang ating ginagawa. Yung nangyari kahapon, sir, kagrupo ba yun ninyo? Hindi po kasali ang Federation of Free Workers sa panununtok at panggugulo, ano? Yung National Wage Coalition ay makasama natin doon yung BMP, yung TUCP at nagkaisa Labor Coalition kasama ang FFW. Hindi po tayo nanununtok ng mga kapulisan. I see. So ngayon, sir, ito lang ba ang araw, kahapon lang ba ating pong isinisigaw itong mga demanda natin or tuloy-tuloy na ito, sir, hanggat hindi ito bigyan ng pansin? Kaubang Binji, sabi ko nga hindi tayo nahahapo kaya maliban sa ginagawa ng gobyerno at ang kilusang paggawa din ay tuloy-tuloy rin ang pag-organisa ng mga manggagawa. Diyan sa Butuan City may mga affiliate diyan yung FFW, ano, nag-organisa ang mga manggagawa at tinutulungan natin ang hindi organisado sapagkat nakikita natin na kinakailangan ma-inisyatiba talaga ang mga manggagawa. Kung mag-organisa sila, may kapangyarihan sila na
na makipag-collective bargaining negotiation sa kanilang management. Yung sa likod ng St. Joseph Cathedral ay may Father Orius University diyan at may union yung ating mga teacher. At hinikayat natin na yung mga ordinaryong manggagawa ay dapat mag-organisa para may kapangyarihan sila na hindi naghihintay. Hindi naghihintay sa ginagawa ng gobyerno o hindi ginagawa ng gobyerno. So tuloy po ang pag-oorganisa ng mga manggagawa, tuloy po ang ating pagkipag-negotiate sa mga employer at kung magawa natin yan ay makakatulong tayo sa mga individual sa loob ng pagawaan na hindi naghihintay sa gobyerno. Lastly, sir, kung sakasakali itaas itong sahod, hindi ba ito makapekto po sa ating po mga employer na ngayon naghihingalo na rin kasi po tumaas na yung halaga ng dolyar? Ay naapektuhan talaga naman ang mga employer kasamang Benji. Pero wag po natin gamitin yung mga maliliit na negosyo na siyang maging dahilan na hindi tayo magtaas sahod. Ang mga maliliit na negosyo po, unang-una, hindi po sakop. Basta maliit na negosyo, hindi po sakop sa minimum wage law. Opo. At saka po, siyempre yung ating mga yung mga barangay micro enterprises natin na may 3 milyon pababa na capital, hindi binibilang dyan yung mga building nila at yung mga lupa nila, 3 million below ay hindi po kasama sa minimum wage law. Kaya dapat hindi sila maging dahilan. I see. So ito'y talagang ginagamit malaki raw yung volume ng mga micro enterprises sa ating pong bansa. Kaya po ayaw nilang iporsige itong increase. Hindi totoo po yan na yun nasakop sila ng minimum wage law. I see. Sir, salamat kayo. Lastly, panawagan po natin sa ating mga kababayan. Mag-organisa po tayo. Salamat po kasamang Benji. Thank you, sir. Mayong buntag. Si Mayong buntag. Attorney Sunny Matula sa